Magandang araw sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Ako po si Sister Maria at ang topic natin ngayong araw ay sobrang importante. Maraming Pilipino ang naghihirap dahil hindi nila alam ang truth na ito. Alam mo ba na may mga taong hindi mo dapat sabihan ng iyong mga blessings? May mga taong hindi mo dapat kausapin tungkol sa iyong mga pangarap? May mga taong kahit kaano-ano mo pa, dapat huwag mong pagsabihan ng iyong plans? Harsh ba pakinggan? Pero ito ay biblical truth mga kapatid, at maraming buhay ang nasira dahil hindi nila ito alam. Nakita ninyo na ba yan? Meron kayong good news. Excited kayo. Sinabi ninyo sa lahat, tapos bigla bumagsak lahat, nawala ang blessing, hindi natuloy ang plan. At nag-wonder kayo, bakit? Ano nangyari? Possible na na-expose ninyo ang blessing ninyo sa wrong people. At ang energy ng kanilang inggit, ng kanilang doubt, ng kanilang negativity ay nag-affect sa spiritual realm. Hindi ito pamahiin lang mga kapatid. Ito ay spiritual principle na makikita sa Biblia. Tingnan natin ang story ni Joseph. Genesis chapter 37. Si Joseph ay may dreams na siya ay magiging great, na ang kanyang magulang at mga kapatid ay yuyuko sa kanya. At ano ginawa niya? Sinabi niya sa kanyang mga kapatid ang dreams na ito. At ano nangyari? Ang kanyang mga kapatid ay nag-inggit. They hated him even more hanggang sa ibenta nila siya bilang alipin. Nawala ang lahat sa buhay ni Joseph dahil sinabi niya ang kanyang vision sa wrong people. Ngayon, eventually, nag-come true pa rin ang dreams ni Joseph kasi ang plano ng Diyos ay hindi matatalo. Pero imagine kung hindi niya sinabi sa mga kapatid niya, baka hindi siya dumaan sa years of slavery and imprisonment. Yan ang point mga kapatid. Ang wrong people ay pwedeng mag-delay ng blessings ninyo. Pwede nilang gawing mas mahirap ang journey ninyo. Kaya ngayong araw, tutulungan ko kayong i-identify kung sino ang mga taong dapat huwag ninyong pagsabihan ng inyong blessings at plans. Before we continue, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, salamat po sa wisdom na ibibigay ninyo sa amin ngayong araw. Panginoon, turuan po ninyo kami kung sino ang safe people at kung sino ang toxic people sa buhay namin. Bigyan po ninyo kami ng discernment. Protektahan po ninyo ang aming blessings at ang aming future. In Jesus' name, Amen. Una, huwag kang magsabi sa mga taong competitive sa iyo. Alam ninyo yan, yung mga taong laging nagko-compare sa inyo, yung mga taong laging feeling nila kaagaw nila kayo, yung mga taong hindi genuine na masaya para sa inyo. Kapag nag-share kayo ng good news sa kanila, ang reaction nila ay hindi tunay na happiness. May halong bitterness, may halong sarcasm. Sasabihin nila, wow, swerte mo naman, pero ang tone ay parang, bakit ikaw, hindi ako? Ang mga taong ito ay may bitter spirit at ang bitter spirit ay nag-a-attract ng negative energy na pwedeng makablock ng blessings ninyo. Kaya better na huwag na lang silang sabihan. Pangalawa, huwag kang magsabi sa mga taong failure ang mindset. Yung mga taong laging negative, yung mga taong laging hindi yan posible, mahirap yan, sigurado yan, mabibigo ka. Alam mo ba kung gaano kahirap yan? Ang mga taong ito ay dream killers, hindi sila sumusuporta, hindi sila nag-e-encourage, pinapatay nila ang faith ninyo bago pa kayo magsimula. Si Jesus mismo hindi nag-perform ng miracles sa kanyang hometown. Bakit? Kasi ang mga tao doon ay walang faith, puro doubt, at ang doubt ay enemy ng miracles. Pangatlo, huwag kang magsabi sa mga taong mahilig mag-gossip. Alam ninyo yan, yung mga taong ang hobby ay mag-chismis tungkol sa ibang tao. Yung mga taong laging updated sa buhay ng iba. Kapag sinabi ninyo ang blessing ninyo sa kanila, for sure, bukas, alam na ng buong barangay, alam na ng buong office, alam na ng buong social circle. At hindi pa yan simple sharing. May mga added details pa yan na hindi
hindi totoo at dahil dyan, maraming mata na ang nakafocus sa blessing ninyo. Maraming negative energy na ang naka-attach. Maraming inggit na ang nag-surround. Pang-apat, huwag kang magsabi sa mga taong hindi mo close. Yung mga acquaintance lang, yung mga Facebook friends lang, pero hindi mo naman talaga kilala personally. Maraming Pilipino ang sobrang open sa social media. Post ng achievements. Post ng blessings. Post ng plans. At hindi nila alam, maraming strangers ang naka-view. Maraming taong hindi genuinely happy para sa kanila. Remember, hindi lahat ng naka-friends list ninyo ay friends talaga. Maraming dyan na secretly hindi kayo gusto. Maraming dyan na nag-o-observe lang, waiting for you to fail. Panglima, huwag kang magsabi sa mga taong may history ng betrayal sa'yo. Yung mga taong nang betray na sa'yo before pero nag-sorry, tapos nag-forgive ka man. Forgiveness is good, pero forgiveness doesn't mean na automatic trust na ulit. Ang trust ay earned. Kaya kahit na nag-forgive ka na, hindi ibig sabihin kailangan mong sabihin sa kanila lahat ng secrets mo. Protect your peace, protect your blessings. Kung minsan na nilang sinira ang trust mo, pwede nilang gawin ulit yan. Pang-anim, huwag kang magsabi sa mga taong walang spiritual understanding. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga taong puro logic lang. Yung mga taong mock ang faith. Sinabi sa Matthew 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal ni ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas. Ibig sabihin, yung sacred things, yung spiritual revelations, yung divine promises na natanggap ninyo, huwag ninyong ibahagi sa mga taong hindi mag-appreciate. Baka pagtawanan lang nila kayo. Pang-pito, at ito ang pinaka-controversial. Huwag kang magsabi sa lahat ng family members mo. Alam kong shocking ito kasi ang culture natin, family first. Pero reality check mga kapatid. Sometimes, ang biggest haters ninyo ay nasa loob mismo ng bahay ninyo. Ang biggest dream killers ay ang sariling ninyo pamilya, yung mga pinsan na nag-iinggit, yung mga tita na mapang-judge, yung mga kapatid na competitive. Hindi ibig sabihin na huwag ninyong mahalin ang family ninyo. Pero ibig sabihin, mag-selective kayo kung kanino sa kanila ninyo isi-share ang private blessings at plans. Now, baka nag-worry kayo. Sister Maria, kung lahat ay huwag kong sabihan, sino ba ang pwede kong sabihan? Good question. Let me tell you kung sino ang safe people. Una, ang mga taong genuinely happy para sa inyo. Yung mga taong kapag nag-succeed kayo, parang sila rin ang nag-succeed. Yung mga taong walang trace ng inggit. Pangalawa, ang mga taong may track record ng faithfulness. Yung mga taong proven na trustworthy. Yung mga taong ilang taon nang kasama ninyo sa UPS and Downs. Pangatlo, ang mga taong may same spiritual vision. Yung mga believers na nag-pray para sa inyo. Yung mga prayer partners ninyo. Yung mga taong nag-i-encourage ng faith ninyo. Pang-apat, at ito ang most important, ang Diyos. Always tell God everything. Walang secret sa Kanya. Walang blessing na hindi niya deserve malaman. Walang plan na hindi niya deserve marinig. Actually, dapat ang order ay ganito. Sabihin muna sa Diyos bago sa tao. Pray first before you share. Ask God for wisdom kung sino ang safe people. Now, let me share practical tips kung paano ninyo protect ang inyong blessings. Una, mag-practice ng private wins, public acknowledgement. Ibig sabihin, habang in process pa, huwag munang mag-announce. Kapag success na, doon na kayo mag-share. Kasi pag success na, wala nang magagawa ang negative energy ng iba.
Pangalawa, mag-pray ng protective prayer over your blessings. Sabihin, Lord, takpan po ninyo ng inyong dugo ang blessing na ito. Protektahan po ninyo from evil eyes. Protektahan po ninyo from negative energy. Pangatlo, be humble kahit blessed ka. Yung mga taong sobrang yabang sa blessings nila, yan ang mabilis mablock ang next blessings. Ang pride ay nag-invite ng downfall. Pang-apat, give credit to God, not to yourself. Kapag nag-succeed kayo, don't say, ako ang galing. Say, ang Diyos ang gumawa nito. Kasi when you give glory to God, He protects you from attack. Ngayon, mag-pray tayo para sa protection ng ating blessings. Heavenly Father, salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay at ibibigay pa ninyo sa amin. Panginoon, alam po namin na hindi lahat ng tao ay makaka-celebrate ng blessings namin. May mga taong may inggit, may mga taong may doubt, may mga taong may negativity. Kaya Panginoon, hinihiling namin takpan po ninyo ng inyong dugo ang lahat ng blessings sa buhay namin. Protektahan po ninyo ang aming pangarap. Protektahan po ninyo ang aming plans. Protektahan po ninyo ang aming family. Protektahan po ninyo ang aming trabaho. Protektahan po ninyo ang aming negosyo. Bigyan po ninyo kami ng wisdom na malaman kung sino ang safe people at kung sino ang toxic people. Turuan po ninyo kaming mag-set ng boundaries. Turuan po ninyo kaming maging wise as serpents pero gentle as doves. Para sa lahat ng nakikinig nito na may pending blessings, Panginoon, ipahayag po ninyo kung kailan ang perfect timing para mag-announce. Bigyan po ninyo sila ng peace na magstay silent hanggang sa tamang oras. At Panginoon, para sa mga taong may masasamang balak sa amin, we don't curse them. We pray for them. Baguhin po ninyo ang kanilang puso. Alisin po ninyo ang inggit. Palitan po ninyo ng genuine love. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Mga kapatid, alam kong mahirap ang topic na ito kasi ang culture natin ay sharing culture. Pero sometimes, ang best protection ng blessing ay silence. Silence is not secrecy. Silence is wisdom. May kasabihan, not everyone deserves a front row seat in your life. Some people should be in the balcony. Some should be outside the theater, and that's okay. Protect your peace, protect your blessings, protect your future. Kasi kung hindi ninyo protektahan, walang ibang gagawa. Remember ang story ni Mary, mother of Jesus. When the angel announced na magbubuntis siya ng Messiah, hindi siya nag-announce sa lahat. She pondered these things in her heart. She stayed quiet. She protected the sacred. Gayahin natin siya. May mga blessings na dapat protected sa loob ng puso natin until the right time. If this message convicted you, if na-realize ninyo na sobra kayong open sa wrong people, it's not too late. Starting today, mag-practice ng wisdom, mag-practice ng discernment. Share this video sa mga taong need din marinig ito. Pero ironic, 'di ba? Pag sinabi ninyong manood ka nito, importante, baka isipin nila kinukutya ninyo sila. So siguro, just share without explanation. Let the Holy Spirit convict them. Comment kayo sa baba if nakarelate kayo. Share your story kung paano kayo na-betray or na-block ang blessing ninyo dahil nag-share kayo sa wrong person. Let's learn from each other. Subscribe para sa more practical spiritual wisdom na applicable sa everyday life ng Pilipino. Always remember, silence is golden. Privacy is power. Wisdom is protection. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng discerning spirit. Naway malaman ninyo kung kailan dapat magsalita at kailan dapat tumahimik. Hanggang sa muli mga kapatid, si Sister Maria ay nanalangin para sa protection ng lahat ng blessings ninyo. Guard your heart, guard your blessings. Mahal kayo ng Diyos. Amen.